Paubos na ang stock ng anti-rabies vaccine sa Caloocan sa dami ng mga nais magpabakuna sa mga animal bite center sa Luzon. Pagtitiyak naman ng City Health Officer, nag-request na sila ng dagdag na supply at hindi maapektuhan ng mga nasimulan ng mabakunahan. Nakatutok si Oscar Oida. Magtatanghaling tapat kanina nang abutan naming sumisilong na sa ilalim ng pick-up ang 5 taong gulang na si Astin at ang kanyang ina. Ilan lamang sila sa nagtsatsagang pumila ngayon sa tapat ng Animal Bite and Treatment Center sa Calaanan, Caloocan. Maturukan lang ng pangontra sa rabies. Nakalmot po yung anak ko. Noong Huwebes po ng gabi. Palaga ng kapitbahay. Kasi pumasok po sa bahay tapos pinalo daw po niya. Tapos nakalmot po daw siya. Ayon sa Caloocan Health Office, dagsa ngayon ang mga tao sa dami ng mga nakakagat ng aso o di kaya'y nakakalmot ng pusa. Marahil dahil sa tindi ng init, mas madali daw ngayon mairita ang mga alaga. Irritable lalo yung mga hayop pag ganyan mainit eh. Sa akin hanggat maaari, iwasan na muna nilang makipagharutan sa mga aso. Ayon sa City Health Office ng Caloocan, kada araw umaabot umano sa 220 ang nagpapabakuna sa kanilang 8 Animal Bite and Treatment Center sa lungsod. Pero di lahat ng pumipila agad na babakunahan. Wala na daw pong islat. Balik na daw po ng umaga. Maaga pa. 35 lang daw po kinukuha sa isang araw. Sa ngayon kasi, ayon sa Caloocan Health Office, nasa alarming level na raw ang kanilang supply. Posibleng sa isang buwan, maubusan na raw sila. Sa ngayon kasi, paubos na yung aming mga stock, no? Pero may nakaumong naman kami na request kasi binibid pa yan eh, before bidding. May request na kami, letter of request na kami sa GSD for another round of delivery ng vaccine. Pagtitiyak naman nila, makakakumpleto ng dose yung mga nasimulan ng mabakunahan. Meron ng nakatabi na para doon sa particular na tao niya para ma-receive niya yung full dose niya. Samantala, dagsari ng mga tao ngayong araw sa San Lazaro Hospital upang magpabakuna rin kontra rabies. Karamihan, bunsod umano ng takot sa mga rabies-related deaths na kalat ngayon sa social media. Nakalmot po ng pusa. Alaga ko po, natapakan ko po kasi yung buntot. Kaya po ako nakalmot. Napanood ko kasi yung hindi nagpa-second dose. Kaya natakot ho ako. Tiyaga lang ho talaga. Kasi dito kasi libre, wala hong bayad kaya tiyagaan lang ho talaga. Ang usual naming mga pasyenteng nakikita sir, nung normal na mga araw is around 800 to 1,200 patients in a day. Pero nung nagsimula yung mga kwento ng rabies-related deaths sa ating community, nagsimula nung 1 linggo, nakatanggap kami ng hindi bababa sa 2,000 pasyente sa loob ng isang araw. Pinakamarami kahapon, nakakita kami ng 4,000 pasyente. Bukas naman ang Metro Manila Council na pag-usapan kasama ang mga mayor sa NCR ang posibleng paglalaan ng pondo ng mga LGU para sa bakuna kontra rabies. Opo, ang DOH ay naglalaan po ng bakuna para sa mga local government units, pero mahalaga po na maglaan din tayo ng sariling pondo natin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Naperwisyo ng baha at landslide ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa masamang panahon. Ayon po sa Pag-asa, hindi pa ito epekto ng habagat, kundi ng thunderstorms. Nakatutok si Rafi Tima. Nagulantang ang ilang residente ng Barangay Tuboran sa Mawab, Davao Oro nang biglang rumagasang baha sa kalsada. Sa tindi ng agos ng tubig, nabahalang ilan na baka matangay ang ilang sasakyan gaya ng mga nakaparadang motor. Agad namang rumisponde ang Quick Response Team. Maaaring nakapagpalala umano sa baha ang mga baradong kanal. 8 pamilya ang apektado ng matinding pagbaha. Sa boundary naman ng mga bayan ng New Bataan at Maragusan, literal na nalagay sa bingit ng panganib ang ilang bahay na nasa ibabaw ng gumuhong lupa. Nagkalat sa daan ang makapal na putik, malalaking bato at punong kahoy, kaya pahirapan ang pagtawid ng mga motorista. Nalubog din sa baha ang malaking bahagi ng Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ang halos tuloy-tuloy at malalakas na buhos ng ulan naging dahilan ng pag-apaw ng sapa. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa Pag-asa,
Ang mga pag-ulan kahapon sa ilang bahagi ng Mindanao ay dulot ng thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dahil opisyal na nga pumasok ang tag-ulan, huwag kalimutang dalhin palagi ang inyong payong at kapote kung lalabas ng bahay. Mas mapapadalas na kasi ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw at linggo dahil sa patuloy na pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat. Pero hindi lang yan dahil nagbabalik din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, bilang bahagi ng kahandaan natin sa panibagong buwan, ayon sa Pag-asa, 1 o 2 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo. May tsansa itong maglandfall sa silangang bahagi ng Southern Luzon o di kaya'y silangan ng Visayas. Pwede ring mag-recurve o lumihis ang bagyo paiwas sa bansa, pero kahit hindi tumama sa lupa, maaari pa rin itong hatakin o palakasin ang habagat na magdudulot din ng malawakang pag-ulan. Sa ngayon, wala pang nagbabadyang bagyo pero may tsansa ng ulan base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang bukas, mataas na ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Western Visayas kasama ang Negros Island, ilang bahagi ng Mindanao, Ilocos Region at Pangasinan. Pagsapit ng hapon, mas malawakan na ang pag-ulan sa Luzon, halos buong Visayas at Mindanao na rin ang uulanin. May matitinding ulan kapag nagtuloy-tuloy ay posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan sa ilang lungsod lalo na po sa hapon o gabi. 21 opisyal ng gobyerno ang mananatili sa kanilang mga pwesto matapos hindi tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang courtesy resignations. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasunod ng performance review matapos silang pagpasahin ng courtesy resignations ng Pangulo, ilang cabinet-level officials ang nalagas. Tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignations in the Presidential Commission for the Urban Poor, Maynardo Sabili, Presidential Assistant for the Visayas, Terence Calatrava, Presidential Advisor on Muslim Affairs, Almarim C. Tila. Terminated naman si Menandro Espinelli, Presidential Advisor for Special Concerns. If you are asking for blood, there will still be blood. But, you know, we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretaries or those lower than the cabinet rank functionaries. I assure you that this is a very sweeping and thorough evaluation being made by the President and the panel of his choice. Regarding those who will be continuing remaining in office and those who will be ultimately ousted. Mananatili naman sa pwesto ang ilang pinuno ng mga departamento, kabilang sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Education Secretary Sani Angara. Gayon din sina Labor Secretary Bienvenido Laguesba, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Health Secretary Ted Herbosa. Pati na sina Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac, Science and Technology Secretary Renato Solidium, Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Lusot din sina Information and Communication Secretary Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, at Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Mananatili ding Chief Presidential Legal Counsel si Juan Ponce Enrile. Hindi rin tinanggap ang courtesy resignations ng ilan pang opisyal. All of them who have been retained, including myself, are expected to give fresh attention to the mandates and to give more performance. Itinalaga naman bilang bagong chairperson ng Securities and Exchange Commission si Attorney Francis Edralin Lim, kapalit ni Emilio Aquino, na matatapos ang termino sa June 5. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May nadiskubre kamakailan sa kalawakan na isang galaxy na may tutulad daw sa ating home galaxy, ang Milky Way Galaxy. Posible din kayang magkaroon ng buhay dito, gaya sa Earth? Ito ang Milky Way, isang spiral galaxy sa kalawakan na binubuo ng bilyong-bilyong mga bituin. At sa bahaging ito ng Milky Way, matatagpuan ang ating solar system, kung saan tayo nakatira. Pero kamakailan lang, may nadiskubre ang mga dalubhasa na isa pang galaxy na kapareho raw ng hugis ng Milky Way.
Ito ang J0107A. May characteristics nga po talaga ng spiral, katulad ng Milky Way. Nagkakaroon po ng bar structure sa gitna, which is composed of stars. Pero ang J0107A, di hamak mas malaki raw kumpara sa ating home galaxy. It's about 7 times. That's the studies I've found. It's around 300 times. Mas mataas yung rate ng star formation. Ang tanong, posible nga bang meron ding life o buhay sa J0107A? In theory naman po, possible magkaroon ng life anywhere else in the universe. Walang kinalaman yung galaxy. As long as tama yung conditions dun sa planetary or stellar systems, more studies are needed for that. Pero itong tiyak, ang discovery sa naturang galaxy makakatulong para mas mapalawak pa natin ang ating kaalaman tungkol sa ating karawakan. Samantala, balik muna tayo sa ating home galaxy. Alam niyo ba kung bakit tinawag itong Milky Way? Kuya Kim, ano na? Ang pangalan ng ating home galaxy na Milky Way Galaxy ay hango sa isang Greek myth. Sa Greek mythology, tinatawag nila itong Galaxias Kyklos, nang ibig sabihin ay milk circle o Milky Ring. Ang galaxy naman ay galing sa salitang Grego na gala, nang ibig sabihin naman ay gatas. Ayon kasi sa isang alamat, natapon daw ang breast milk ng Greek goddess na si Hera habang pinapadede niya noon ang sanggol na si Hercules. Mula sa gatas na yun ay nabuo ang Milky Way sa kalangitan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Our very own CJ Opiaza is the newly crowned Miss Grand International 2024. Miss Grand International 2024 is Christine Jurin Opiaza from the Philippines! Bilang first runner-up sa competition, si CJ ang nag-take over sa Miss Grand International title matapos mag-step down ni Rachel Gupta ng India. All eyes sa Pinay Beauty Queen na first na nag-uwi ng Miss Grand International crown sa Pilipinas. Sa gitna ng surreal moment na ito, takaw pansin ang breathtaking beauty ni CJ in her green and gold gown. Nagpapasalamat si CJ sa suporta ng mga kababayan at sinasabing proud siya to be a Pinoy. Patay ang 4 na magkakaanak matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Kasama sa mga nasawi ang 9 at 3 taong gulang na bata. Ayon sa pulisya, 13 ang sakay ng bangka nang maglayag papuntang Barangay Bukator sa Tangub City, Misamis Occidental. Bibisitahin daw sana ng pamilya ang kanilang fish cage, pero pagdating sa lugar, nasira umano ang makina ng bangka. Hinampas ito ng malaking alon kaya nawala ng balanse at tumaob. Ligtas ang 9 na iba pang sakay ng bangka. Natagpo ang patay at nakabaon sa lupa ang katawan ng 3 lalaki sa isang rubber plantation sa Maguindanao del Sur. Kinilala silang sina John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumnosa. Ayon po sa mga pulis, 20 araw nang nawawala ang mga biktima matapos maghatid ng hybrid na kambing sa bayan po ng Mamasapano. Hanggang madiskubre ng ilang residente ang kanilang mga labi sa isang rubber plantation sa bayan ng Sharif Saidona, Mustafa. Nakagapos at tadtad ng bala mga biktima ang posibleng dinampot at pinatay umano ng armadong grupo. Nag-iimbestiga pa ang PNP para matukoy ang mga salarin. Kagabi, naiuwi na sa Calatagan, Batangas ang kanilang mga labi na inabangan din ng maraming residente roon. Hustisya ang panawagan ng mga naulila nilang kaanak. Good news naman po sa sports. Muling pinatunayan ng Filipino Olympian na si EJ Obiena na siya pa rin ang hari ng pole vault sa Asia. Yan po ay matapos niyang makamit ang 3-peat victory sa 2025 Asian Athletics Championship na ginanap sa South Korea. Pero bukod sa kanyang bagong tagumpay, ipinagbubunyi rin ni EJ ang panalo ng kanyang ama sa Taiwan. Nakatutok si JP Soriano. Naiuwi ng Filipino Olympian na si EJ Obiena ang gold medal sa 2025 Asian Athletics Championship sa Gumi, South Korea matapos niyang maklear ang 5.77 meters sa isang jump-off kalaban ang pole vaulter mula sa China.
Three-peat champion na si Obiena matapos niyang i-dominate ang Asian Athletics Championship pole vaulting noong 2019 at 2023. Ang hindi nga raw alam ng marami, masama pa ang pakiramdam ni EJ noong araw ng kompetisyon. May sore throat daw siya pero hindi pwedeng uminom ng kahit anong uri ng gamot dahil baka maging paglabag ito sa anti-doping rule violations. Kwento ni EJ, sinunod lang niya ang instructions ng kanyang coach sa magiging strategy sa kompetisyon. Do the jump off, that doesn't mean that you're gonna win. That means you could lose the gold as well, which we both already have. So yeah, it's the toughest one out there, and yeah, it's still good, I'd say. I'm happy to retain it 3 consecutive times. Pagkatapos magkampiyon, lumipad agad pa Europe si EJ upang maghanda at sumabak sa iba't ibang international pole vault competitions. Ang tagumpay ni EJ nangyari 1 linggo lang matapos manalo rin ng gintong medalya sa World Masters Games sa Taipei, Taiwan, ang kanyang amang si Emerson. Na-clear niya ang 3.60 meters sa pole vault men's 60+ event. My dad still got it. I'm still in awe in a way. It's like I can't understand how this guy at the age of 61 now, turning 61, can still do what he does. And I don't know. I'm out of words with that. Nang makakwentuhan ko ang ama ni EJ nang suportahan ng anak niya sa 2024 Paris Olympics, ikinuwento niya kung paano raw sa batang edad ay ginagaya na siya ni EJ sa pagpa-pole vault. Hindi man nakakuha ng medalya, habang buhay daw nilang ipagmamalaki ang tagumpay ng anak. We're still very proud of him. Lumaban siya binigay niya lahat. Pinaghandaan niya talaga maigi yan. Ngayon, si EJ naman ang nagpaabot ng pagbati sa ama. Huge congratulations to him, keeping his body in shape such a long time. It's incredible. It really is incredible. Sa ngayon, kasama sa plano ni EJ at ng kanyang team ang sumali sa 2028 Los Angeles Olympics. Pero ang paghahanda raw dito, 1 step at a time, 1 competition at a time. But the good thing about it is you push yourself to the best of your abilities, and with that, I'm with everyone. I hope that the time would come where I could win, and I just don't know when that would be. I don't even know if that's like a certainty. That's something that I definitely aim for. That's something that we strive. That's something that we still consider a reality. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. A stepping stone to something greater, ang mansion ni Vince Maristella na isa sa pinakahuling lumabas sa bahay ni Kuya. Si Pangsman sa kanyang co-housemates, ready na sa bagong blessing si Vince na makakasama ko rin sa Encantadia Chronicles Sangre. May chika si Lars Santiago. Mainit na welcome ang ibinigay ng Sparkle GMA Artist Center sa latest evictee ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na si Vince Maristella. Napakatamis ng ngiti ni Vince nang salubungin siya ng kanyang Sparkle family. Mga tao po, na-miss ko din po yung family ko. Grabe din yung na-appreciate ko din yung mga nagmahal sa akin. Isa din yun, parang alam niyo po yun, kung pwede ka pumunta kahit saan, sobrang free lang talaga. Paglabas ni Vince sa bahay ni Kuya, kumain daw siya agad. Inasal, chicken inasal. At siguro yung bagay na kinikrave ko, yung pagkain, is yung diet meals ko. Kasi parang feeling ko dun sa bahay ni Kuya, nag-cheat meal lang ako Balik na raw si Vince sa kanyang normal way of life. Balik na ako pag-workout, balik na ako sa pagda-diet. Tsaka siguro mas chine-cherish ko yung time ko with family, with friends. Pero hindi pa rin daw niya maiwasang malungkot dahil nasesepangs sa co-housemates na naging very close sa kanya. Lalong-lalo na si Shuvi kasi sobrang close ko talaga siya dun sa bahay ni Kuya.
Siguro dahil po yung naramdaman niya na late siyang pumasok, naramdaman ko din po kasi na kung ano yung naramdaman niya nung pagpasok niya. So, naintindihan ko kagad kung ano yung pinagdadaanan niya. Tamang-tama rin ang paglabas ni Vin sa bahay ni Kuya dahil makakasama na siya sa pagpopromote ng nalalapit na pagpapalabas ng Encantadia Chronicles Sangre, kung saan isa siya sa cast. Excited na din po ako na ipalabas yung Sangre kasi isa din yun sa mga masasabi kong nag-grow ako na project. Na-push ako sa limits ko. Madami ako natutunan dun sa project na yun. Sa tuwing mapapanood nga raw ni Vince ang trailer ng Sangre, hindi niya mapigilang kiligin. As in, meron akong ganung feeling na hindi ako makapaniwala na mapapanood ko na siya. Dahil din siguro ang tagal nitong project na to na pinaghirapan ng mga tao ng production. Parang masarap lang sa pakiramdam na namumunga yung mga pinaghirapan namin. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Faith Da Silva. Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Faith. Salamat, Faith. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.